Naranasan mo na bang tingnan ang mapa hindi lamang bilang koleksyon ng mga lupain at karagatan, kundi bilang talaan ng mga misteryo? May mga lugar na, kahit sa panahon ng satellite at GPS, ay nananatiling balot ng hiwaga. Isa na rito ang isang maliit na isla na matagal nang pinagtatalunan. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang sinaunang paniniwala at modernong pagtataka. Isipin ang isang islang halos hindi makita sa karaniwang mapa, naliligid ng makapal na hamog at tila nagtatago sa paningin ng mundo. Sa loob ng libu-libong taon, ang isla ay naging sentro ng mga alamat at ritual, pinaniniwala ang tahanan ng mga Diyos at espiritu ng mga ninuno. Para sa mga sinaunang naninirahan, bawat bato at simoy ng hangin ay may banal na kahulugan. Ang paglapastangan dito ay pinaniniwala ang nagdudulot ng kapahamakan, kaya't mga ritual at alay ang isinasagawa upang panatilihing payapa ang mga naninirahan dito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang isla ay nagkaroon ng bagong reputasyon. Lumitaw ang mga ulat ng kakaibang ilaw sa kalangitan, mabilis at tahimik, na parang hindi gawa ng tao. May mga hugis na lumulutang sa ibabaw ng tubig bago biglang naglalaho sa kailaliman. Ang mga bulong tungkol sa unidentified flying objects o UFOs ay nagpalakas sa haka-haka. Lihim bang base ito ng militar o himpilan ng mga nilalang mula sa ibang planeta? Dito nagtatagpo ang dalawang pananaw, ang sagradong pananampalataya ng nakaraan at ang modernong pagsusuri sa hindi may paliwanag. Paano nagiging sabay na banal sa mata ng mga ninuno at posibleng base ng dayuhan para sa makabagong mundo? Ang isla ay nagiging salamin ng ating pagnanais unawain ang misteryo. Isang patunay sa pagbabago ng ating pananaw mula sa espiritual tungo sa siyentipiko. Para sa mga katutubo, ang mga kakaibang pormasyon ng lupa at biglaang paglitaw ng hamog ay patunay ng kapangyarihan ng mga Diyos. Ang mga matatandang kwento ng pagtatagpo sa kakaibang nilalang ay nagbibigay diin sa takot at paggalang. Ngunit para sa mga makabagong isip, ang parehong mga pangyayari ay nakikita bilang ebidensya ng advanced na teknolohiya ng ibang nilalang. Ang mga ulat mula sa mga piloto at mangingisda tungkol sa ilaw na lumilipad ng hindi normal ay nagpasiklab sa mga teorya tungkol sa mga dayuhan. Ang dalawang magkasalungat na paliwanag ay nagpapakita ng ebolusyon ng pag-iisip ng tao. Noon, ang mga di maipaliwanag ay itinuturing na gawa ng mga Diyos. Ngayon, nakikita itong posibleng senyales ng buhay sa labas ng mundo. Ngunit sa kabila ng pagbabago ng pananaw, nananatili ang hiwaga. Ang parehong mga obserbasyon, mga ilaw sa langit, misteryosong tunog at kakaibang presensya ay patuloy na nag-uudyok sa ating kuryosidad. Ang isla ay higit pa sa isang piraso ng lupa. Ito ay simbolo ng walang katapusang paghahanap ng tao sa kaalaman. Hindi mahalaga kung ang katotohanan ay nasa mga alamat o sa agham. Ang mahalaga ay ang pagnanais nating tuklasin at maunawaan ang universo. Sa bawat panahon, muling isinusulat ang mga kwento ng isla ayon sa ating mga paniniwala at imahinasyon. Sa huli, ang misteryo ng isla ay hindi lamang tanong kung mayroong mga espiritu o dayuhan doon. Ang tunay na tanong ay kung paano tayo, bilang tao, ay patuloy na hinahamon ng mga misteryo. Kung paano tayo lumilikha ng mga kwento upang bigyang kahulugan ang hindi maipaliwanag. Ang isla ay nananatiling tahimik sa gitna ng dagat, ngunit ang mga tanong na ibinubungan nito ay patuloy na bumabalot sa ating isipan. Ang paglalakbay sa pagtuklas ay nagpapatuloy at marahil ay iyon ang pinakamalaking misteryo sa lahat.